Sa akin na nakatapat, huwag ka mag-alala. Hindi ka tinatamaan. Ako lang. Saan kayo? Saan ka dito ka rin? Manila po. Manila po siya. Manila, ang layo din. Nagmotor lang yan, napunta rito. O, lumalayo na. Pero mas malayo kami. Ma'am, hindi ako nabibigla. May mga taga Mindanao po dito. May nag-ride pa po papunta rito. Hindi po kayo malayo. Pala kami. Malapit ka. Hindi ka pa tumatawid ng dagat eh. Nationwide ang supplies ko, ma'am. Yan, nagugulat nga ako. May pumunta sa kanya. Galing pa Mindanao para lang po. Oo, Mindanao. Kasi nakakaintindi. Mga engineer eh. Kagaya po yung binabanggit ko, yung bago siya dumating, yung nauna ritong nakaupo dyan sa upuan na yan. Mga franchising company yan. Mga engineer. Ma'am, galing pang mga Bulacan yan. Iba-ibang pwesto sa Bulacan. Tapos pumunta rito para bumili 2 machine. Machine lang, walang tiny house. Engineer sila, hindi kailangan ng tiny house. Ako naman, hindi ako hard sell. Bumili ka ng tiny house or hindi, okay lang. Kung ayaw mo yung tiny house, okay lang. Kumbaga ma'am, ito yung mga perks namin na pwede namin ibigay sa inyo as our extra service. Kung paano namin mapapadali yung negosyo nun na itatayo natin. Kung di mo kailangan yung tiny house, wag ka bibili. Ang kailangan mo, water station machine. Yun po yung negosyo natin. Kahit nasa looban yan, sir, tulungan kita sa marketing. Don't get me wrong, sir. Hindi kita hina-hard sell. Ayoko bibili yung produkto ko na you're really undecided. Nasasayangan lang ako sa effort nyo kasi taga-Unisan, Quezon. Taga-Chaong, Quezon kayo. Tapos, walang nangyayari. Una sa lahat, may titingnan muna namin yung place. Ano po ba ito? Magrerenta kayo? Original plans, magre-renta nga. Ayoko naman kayo maabala na let's be more efficient. Hindi ko kayo encourage na mag-down sa akin. Kailangan ko lang reservation, not the down payment. Ano ang reservation? Okay, yung reservation mo, sir, it's our contract agreement na kapag nag-reserve ka, sir, meron tayong contract, binding contract. Pag kailangan mo ng site visit ko, kahit nandun ka sa Unisan, Quezon, pupuntahan kita. Sa Chaong, Quezon. So, ibig sabihin, sir, hindi mo kailangan mag-travel dito para bumalik. If you really decided to buy, make a reservation. Kapag nag-reserve ka kasi, sir, may kontrata kang maiuwi, may layout ka maiuwi. Kapag na-decided yun na yung building na tatayuan nyo doon, pwede kang mag-request sa akin na, sir, bisitahin nyo yung pwesto ko. Pupuntahan namin yun. Bakit? Siyempre, meron tayong kontrata eh. Yung reservation mo, to be deducted yun sa presyo natin. Para hindi ka pabalik-balik, boss. Kasi ako nasasayangan na, I don't know kung ako lang ba yung sinadya nyo rito. Ayun naman pala. Okay sa akin, walang problema. Hindi lang pwesto ang hinahanap mo, sir. Kailangan ko ng sustainable na water supply mo. Hindi mo kailangan yung pwesto eh. Sabi mo nga, may bahay kayo, nasa looban eh. Nag-start ako ng negosyo, nasa looban ako, sir. Sir, tinan mo yung pwesto ko ngayon. Nasaan ba ako? Looban, sir, di ba? Hindi na uso yung magandang pwesto. Bakit hindi natin itayo yung machine sa bahay nyo? Any development sa bahay mo, boss, improvement ng bahay mo yon, tama? Home improvement. Home improvement nyo yan. Kahit palipat mo sa akin ng machine, transferable yung machine ko eh. Kung talagang matigas ang ulo, gusto mong magrenta talaga at gusto mong gumastos, yung mga tubig na nirefill mo sa bahay mo, didali mo dun sa pwesto. Ako, nabigyan ako ng idea ni boss ngayon eh. Siya nagpaparenta, mayaman yan eh. Introvert kayo, huwag na kayo mag-business. Hindi, totoo. Huwag na tayo mag-transaksyon. Pagiging introvert, dahilan yan. Wala kang... Choice mo yan na maging introvert ka. Kita mo nga ako, pinapanood mo ako, taba-taba ako, di ba? Pangit-pangit ko nun eh, pero hindi ako introvert. I have my confidence na yung produkto ko maayos. Ilang taon na ito, Fred? Bakit hindi mo tinatanong? May mangyayari po bang deal pag sinagot ko yan? Ano mangyari doon? Ngayon ka lang namin nakilala. Kasi po, nauso po ngayon yung digital. Yung Facebook, yung YouTube, TikTok, and everything. Nag-full blast kami sa social media. Hindi kami nagbabayad ng boosting. Kumbaga, organic lahat yan. Nakilala mo ako because of word of mouth ng mga kliyente ko. Sa buong Pilipinas, kami po yung may pinakamaraming supply ngayon ng makina. Kaya mo ko nakilala. At hindi talaga ako nagpapakilala, ma'am. Kasi I letting you use your own business. Kasi gusto ko kayo mismo magkaroon kayo ng opportunity para magkaroon din kayo ng brand ninyo. Yun ang reason. Kunyari, bumili ka sa akin ng water station, Chaong Water Refilling Station, pinangalan mo. Hindi naman required na ilagay mo powered by Watermax. Ang pinopromote mo yung sarili yung brand. Manufacturer po kami. Ngayon lang po, na-open yung part na, yung mismong manufacturer pala, nagbebenta ng package. Na usually dapat hindi. Ngayon, ang kausap niyo po, direct manufacturer. Kaya po, ganyan ang presyo, mababa. Naku, galit yata si ma'am. Ma'am, hello po. Okay ka lang po ba, ma'am? Pagod. Sabi ko, ma'am, pag mahihain ka, bawal ka sa business. Mahihain po ba kayo, ma'am? Depende. Kapag po kasi mahihain tayo, yung mismong produkto natin, mahihirapan tayong ialok. Kahit mahihain ka, pero may pera ka, edi magbayad ka ng tao na pwedeng mag-market for you. May paraan pa rin eh. May solusyon pa rin. I-recommend ko sa kanila, ma'am, nung wala po kayo. Bakit nyo pinipilit na magrenta? Kung meron pala kayong bahay na pwede nyo pagtayuan. Alam nyo po ang advantage pag sa bahay lang ang business. Malaki ang advantage niyan.
Pag nag-renta ka kasi, pag gising mo, may obligasyon ka na. Sabihin natin, 20,000 monthly niya, sir. Nagpaparenta siya eh. Divide natin sa 30 kasi monthly. Every time nagigising ka, may utang ka agad na 666 pesos sa kanya. Obligado na kailangan may benta ka. Ngayon, ang tanong ko sa'yo, i-divide natin to. Magkano tubig nyo? 35. Divide mo sa 35. So, dapat, meron ka agad tinatabing 20 container para sa pangrenta mo. Eh, paano kung wala kang bentang ganun? Naipunan ka. Tambakan ka. What I'm trying to say now, ma'am, pwede niyong i-home improvement yan. Hindi nasasayang ang materials nyo. Pag nirenovate niyo yung pwesto niya na nirentahan ninyo, kahit kanino pa yan, yung improvement na ginawa niyo ron, makukuha niyo ba yan? Hindi na. Saan lang na yun? So, ibig sabihin, tinapon niyo na yung pera niyo ron. Ngayon, ganito, papasok kayo sa business, bago pa lang. O bakit hindi niyo subukan sa bahay niyo muna? Sabi niyo, trial pa lang to eh. Hindi kasi mag-error to eh. Try and tested tong ginagawa natin eh. Ilan po ba ang minimum na nakikita nyo na pwede nyong ibenta doon sa lugar nyo? Before you think this business, ang totoo niyan, meron na agad kayong feasibility study na naglalaro sa isip ninyo. Magkailan po ba ang household na pwede nyong deliveran doon? Ilang kilometro bago yung kapitbahay? May mga kapitbahay, pero hindi mo sila Hindi umiinom. To give you an idea, ma'am, unang-una kong water station nasa bundok. Pag sin-research mo sa Google yung Barangay Gitna, Tibagan, Busos, Bulacan, yun yung unang naming pwesto ng water station. Kailangan naming nag-travel ng 10 kilometro para ma-deliver namin yung tubig ko sa bayan. Yes, may truck kami. Kailangan ko, at least, may karga ko 70-80 container eh. And a day. A day. Naglilimandaang container ako doon araw-araw. Sinasabi ko sa inyo ngayon yan kasi susubukan pa natin magbenta. Pakuha nyo ng permit, pakuha nyo ng requirements and everything sa bahay nyo. Sir Alfred, lumalakas na yung business namin. Alam mong gagawin natin? Hindi ko sasabihin sa inyo, ilipat natin yung machine mo doon. Hindi. Yung machine sa bahay mo na yun. Bili ka ng isa pang package sa akin, lagyan natin sa bayan para hindi na bibiyahe. Ngayon, kung nasira yung nasa bayan, ma'am, may backup ka pa rin. Meron ka sa bahay, meron ka sa bayan. Kaya yung upgrade, hindi ako ng upgrade, hindi ako panyan. Dapat, kung gusto mo talagang lumakas, mag-dominate ka, Think ahead. isa pang makina agad. Sabi mo, wala pang customer. Wala naman din mag-walk-in talaga sa inyo eh. Kahit ilagay mo po yan sa bayan, let's be honest. Kayo po ba bumibili kayo ng tubig? Paano kayo bumibili? tumatawag doon sa Tawag kayo, di ba? Pupunta ba kayo doon sa water station? Hindi. Oh, hindi naman pala eh. messenger. Saan yung part na pumunta kayo sa tubigan? Sila pupunta sa'yo. Yun. Services, delivery ang water station. So kahit ilagay mo yan sa liblib, ilagay mo yan sa tago, ilagay mo yan sa hindi naka-pedestal, it's okay. Ma'am, pumunta ka ng Thailand, tignan mo kung may water station doon. Nasa bahay lang lahat ng tubigan doon. Pag nag-order ka, di-deliver sa'yo ng truck. Wala mga stone. Wala! Dito lang uso yung mga ganyan. Ayan. Dito lang yan. Ba't ko sinasabi sa inyo, nagagawa nila doon. Kaya rin gawin dito. At napatunayan ko na yan. Yung tubigan ko nasa looban. Tinatalo ko yung nasa bayan. Ang tubig ko, masarap. Nasasarapan sila sa lasa ng tubig. And actually, ma'am, ito I'll give you honest feedback. Water station, nagtayo sa bayan. Franchise to, kilalang kumpanya. Nag-operate. Malakas nung una kasi ang ganda ng building, machine, maganda yung signage, maganda yung mga advertisement. 1 year ago lang, after nun, napabayaan ng signage, yung mga watermarks, tumatalsik na dun sa window, pangit na ang presentation, ang tanong, bibilhan ka pa ba? After 1 year, hindi na. So, kailangan mong gibain ulit yon at i-remodel mo, i-repaint mo kung pwede. Start from scratch. Yes, another gastos, another maintenance. Kung nasa bahay ka lang, nobody will see kung paano mo ginagawa yung tubig mo. Pero dapat, you have a good faith na ito gagawin namin malinis to para yung hindi kami masira sa customer.